nga lang ito sa akin ni Kuya. Ekop nga pala ito ng baka, mga mari, kaya naman gagawin nga natin itong sisig for today's video. Nagulat nga ako dito kasi napakalaki pala nitong ekop ng baka. Nakatikim na rin ba kayo ng ekop ng baka, mga mare? Yung mga ganitong parte nga ay hindi ito masyadong binibenta sa palengke. Kaninang madaling araw nga lang daw ito kinatay, kaya naman ayan at may kuto pa nga ito. Napakalakas nga rin ang amoy nito at napakapanghinga rin talaga. Kaya naman ito nga at inumpisahan ko na nga itong hugasan. Gagamitan ko nga rin sana ito ng pH care, kaso nga lang suka at asin nga lang ay kayang-kaya na nga daw matanggal ang panghinit. Nag-search nga rin ako kung anong luto ba ang pwede kong gawin dito, kaso nga lang wala akong makita sa wine. Nabanlawan ko na nga pala ito, kaya naman hindi na nga ito sobrang panghi. Ngayon naman ay lalamasin ko naman ito sa asin. Pati nga yung loob nito ay kailangan nga rin talagang linisin. May mga balahibo pa nga ito, kaya naman tatanggalin natin yan mamaya. Ito nga pala yung ilalim, mga mari, at may mga dugo pa nga ito, kaya naman nilagyan ko na nga rin ito ng asin. Sabi ko naman sa inyo, asin lang talaga ang gamot para sa mga kabit na nangangate. Oops, sorry, baka may magalit na naman nakabit dyan. Anyway, kinuskus ko nga lang pala ito ng matindi para naman tanggal talaga lahat ng baho. Pagkatapos ko naman ito kuskusin ng asin ay binanlawan ko na nga rin ito. Grabe, paghuhugas na nga ang ginawa ko dito, mga mare. Ewan ko na lang talaga kung mamaho pa itong ekop na to. Pagkatapos ko naman ito banlawan ng ilang ulit ay nilagyan ko naman ito ng suka. Sa tingin ko nga ay mamamaga na nga itong ekop na to sa mga pinaggagawa ko dito. May nakapagsabi nga rin sa akin na mainam nga rin daw yung black coffee. Nakakatanggal din daw talaga kasi yun ng baho. Itatry ko nga rin sana yun, pero dito pa nga lang sa suka ay natanggal na talaga.